Ihanda na po natin mga kapatid ang ating mga sarili sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon at atin pong ipagpapatuloy ang ating Bible study series again tungkol po sa mga faithful servant of God na nakasama po sa tinatawag nating Faith's Hall of Fame. At yan po ay sinimulan natin sa buhay ni Abel na kung saan makita po natin ang kanyang pananampalataya sa kanyang paghandog ng best para sa ating mahal na Panginoon. Sana best din po lagi ang ating ibinibigay sa ating Diyos na buhay upang tayo pagpalain ng ating Panginoon. And for tonight's Bible study, nais ko pong dalhin po sa inyo ang pangalawang pangalan na nakatala sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11. The walk of faith in the life of Enoch. Hallelujah. If you have your Bible, please open with me in the book of Genesis, chapter 5, 21 to 24. Everybody, glory to the living God. Sabi po diyan, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. So sabi po mga kapatid sa Tagalog, 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Methuselah. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahong iyon, take note of this statement. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Nawala si Enoch, kinuha ng Diyos. Sa madaling salita, hindi po siya nakaranas ng kamatayang pisikal. What a blessing, mga minamahal. At mula po sa aklat ng Genesis, praise the Lord because ang pangalang Enoch po na ito ay mentioned in the book of Hebrews 11 verse 5. Sabi po niyan, sa bagong tipan, by faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Yun naman po pala mga kapatid. Hallelujah. Kaya pala siya kinuha ng Panginoon dahil si Enoch ay naging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible said, for without faith, it is impossible to please Him. Kung wala pong pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya napakahalaga talaga ang ating pong pananampalataya sa Diyos. In our first study, we saw that Abel exercised his faith by giving the best offering to a holy God. Sa buhay po ni Abel, very clear that faith must be exercised through action that pleases God. Hindi po ang tao. Yun po ang nakita kong mahalaga na dapat malaman nating lahat. Naglilingkod tayo sa Diyos, hindi sa tao mga kapatid. So the 5th chapter of Genesis talks about Enoch, the 7th from Adam. Hallelujah. And he walked with God. He is also a man who lived each day in holy fellowship with God. Sapagkat nakita po natin na si Enoch ay naglingkod sa Diyos. Lumakad nakasama ang Panginoon sa buong buhay niya. Alam po nating lahat ng si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos. Yung fellowship between the Creator and His creation was broken. So ano ba ang ginawa ni Enoch upang makabalik ang
ugnayan ng tao sa Diyos. Di ba? Kung titignan po natin, talagang malayo na ang tao sa Diyos ng mga panahong iyon dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan. Pero ano ang nagawa ni Enoch? Bakit siya pinahalagahan ng Diyos? Bakit siya kinuha ng ating Panginoon? Hallelujah. Kasi yung buhay ni Enoch ay nagpakita ng tunay na pananampalataya. At nagkaroon po siya ng pakikiisa sa Panginoon, yung fellowship with God. So, ano po ang lesson na makikita natin dito? Ano po ang kahulugan ng tinatawag nating walk of faith? Hallelujah. Because the Bible said, Enoch walked with God. Mayroon po tayong nakita doon na ginawa ni Enoch kung bakit po siya kinuha ng Diyos na hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. Parang sabi ko nga, napaka-espesyal ng tao pong ito. Now, sa ating pagpapatuloy, mas magandang makita natin ang characteristics of the walk of faith. Sapagkat gusto nating malaman, ano ba yung walk of faith po na yon na binanggit sa Biblia? Ano po yung marka ng paglakad ni Enoch na kasama ang Diyos? Kaya sabi ko po lagi, dapat talaga ang pananampalataya ay mayroon din talagang basihan. Hindi po ito bibig lang. Because James said, faith without work is dead. Now, itong chapter 5, verse 24 tells us that Enoch walked with God. And the word to emphasize is the word with. Makikita po natin, highlighted. Yung salitang with. This is very important because it denotes fellowship with God. With God. With. Kasama ang Diyos. Ibig sabihin may fellowship talaga siya sa Panginoon. Enoch did not walk independently, but in dependence upon God. Enoch walked with God. Ano po yung implication na ito? It implies that he lived according to the will of God and that his life was lived in harmony with the Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Bumagay po tayo doon po sa gusto ng ating Panginoon. Hindi sa gusto ng sanlibutan. Parang gitara po yan sa singer. Kahit gaano kaganda mga kapatid ng boses ng isang singer, kung wala po sa tono ang gitara, may problema. Ano po? Dapat synchronized. Dapat maayos. Sabay po sila. Hallelujah. Enoch lived in the conscious presence of God in the center of His will. Makikita po natin dito ang kahalagahan talaga ng pamumuhay na ang sentro ay ang kalooban ng ating Diyos. Hindi po pwede kasing mananampalataya ka tapos hiwalay ka sa gusto ng ating Panginoon. It cannot be. Because Amos 3 verse 3 said, can two people walk together without agreeing on the direction? Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Hindi po pwede, mga kapatid. Hallelujah. Kaya yun ang gusto ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak, na lumalakad tayo sa direksyon ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa hiwalay. May gusto ang Diyos na lakaran po natin. At saan po natin makikita yon? Sa salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So Enoch's walk was a walk that was pleasing to God. Iyon po ang ikinalugod ng ating Panginoon. We are told this in Hebrews 11 verse 5. And also, Apostle Paul made a statement in Romans chapter 12 verse 1 that says, I therefore urge you, brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as living sacrifices that are holy and pleasing to God. And pleasing to God, for this is the reasonable way for you to worship. Napakahalaga po na ang buhay natin ay banal at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon dahil ito daw po ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Sapagkat mga kapatid, kung tayo po ay papasok lang sa church
at hindi natin tinitingnan ang ating lakad sa harapan ng Panginoon, ang ating buhay sa harapan ng Panginoon, ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos, mga kapatid, maaring ang katulad natin ay si Cain. Naghandog pero hindi tinanggap. Hallelujah. Nawa mga minamahal, makita rin natin ang buhay ni Enoch na kung saan naging special po. Dahil ang kanyang buhay ay naging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Si Enoch po ay nagtagumpay. Siya po ay katulad din nating tao na nagawang lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. At iyan po ang naging dahilan kung bakit po siya kinuha ng Diyos. Another thing, mga kapatid, the walk of faith means steadiness. The steadiness of the walk of faith. Now, the question is, how long did Enoch walk with God? In Genesis 5:23 to 24, sabi po diyan, altogether, Enoch lived a total of 365 years. 24, Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa mawala siya at kunin siya ng Panginoon. Mga kapatid, nakaka-bless, ano? Ang kanyang buhay ay inilaan niya hanggang sa mawala dito sa mundo. Yun naman talaga ang gusto ng ating Diyos. Ang lahat ng bagay na nasa atin, mga kapatid, ay may katapusan. Mga pansamantala lang talaga po. Hindi naman sinasabi ko na lilimutin natin, huwag papansinin ang mga bagay na nasa sanlibutan dahil mahalaga din po yan, ang ating trabaho, ang ating pamilya, ang ating sarili. Mahalaga po yan. Pero ang gusto lang ng Panginoon, hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kanyang kalooban dahil nga may katapusan ng lahat. Minsan pa nga, mga kapatid, yung mga taong naglilingkod pa sa Panginoon, yan pa yung parang akala mo hindi maganda sa paningin ng maraming tao. Minsan nga, kung nagdadala ka na ng Biblia, lagi ka nang umaattend, may mga taong nakatingin sa'yo. Marahil mga kamag-anak mo, mga kakilala mo na naghihintay lang na tumigil ka, bumitigo ka, mawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Nawa maging inspirasyon natin si Enoch na hanggang sa kunin siya ng Diyos, ay nanatili po siya. Kumapit sa kalooban ng Panginoon. And that's Enoch's walk of faith. Yun po ang gusto ng Lord. Sana sa mga kaunting problema na ating pong nararanasan sa buhay, ay lagi natin titingnan na may Diyos na kayang magbigay ng solusyon sa anumang problema. Ang importante lang talaga, lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga sa 2 Peter 1 verse 10, therefore, my brothers and sisters, make every effort. May effort po, mga kapatid. May effort. Sa pagiging Kristiyano, hindi po ito yung parang akala mo laging magaan ang lahat. Laging masaya ang lahat. Mali pong impression yan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil may mga sitwasyon na kahit tayo po'y mga mananampalataya na there are still pains na ating nararamdaman. Frustrations, discouragements, mga kapatid. But Peter said, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. Kahit may problema, mga minamahal. Kung ang atin po, mga kapatid, na pinanghawakan ay ang calling ng Panginoon sa atin, makakatagal tayo at malalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Sabi ni Pedro, lalo kayong maging masigasig kung may mga pagsubok na dumarating sa inyo. Upang matiyak ninyo na kayo ay tunay na tinawag at pinili ng Diyos. At ang assurance ni Pedro ay ito, na kung gagawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo mabubuwal. Di po ba napakagandang encouragement? Ibig sabihin, mga kapatid, walang Kristiyanong totoo na nagbabackslide. Walang Kristiyanong totoo, mga kapatid, na nawawala sa gawain ng ating Panginoon. Sapagkat si Enoch, ang sabi diyan, sa kanyang buhay, siya po
ay lumakad na kasama ang Diyos. Hallelujah. Hanggang sa kunin siya ng ating Panginoon. So ang gandang panghawakan ito mga kapatid sa ating buhay. Marami kasing mga mananampalataya na imbes na mas lalong lumapit sa Diyos pag may problema, tumitigil, humihinto, saka na kung ayos na. Hindi ka talaga lalago dahil hindi mo nakikita ang paggawa ng Diyos sa buhay mo. Ang nakikita mo lang, mga kapatid, yung mga sirkumstansya na minsan iniisip mo pa na ang tao ang may gawa. Ang tao ang tumulong. Totoo naman yan. Pero ang mga bagay po na yan na nakikita natin ay mga ginagamit lamang ng ating Panginoon. Ang gusto talaga ng ating Diyos na ma-recognize natin siya. Na siya naman talaga ang tunay na tumutulong sa atin. Kaya kung tayo po ay lumalakad pa rin sa ating sariling kalooban, hindi natin makikita ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! At isa pa sa magandang bagay na kung tayo ay patuloy na lalakad na kasama ang Diyos katulad ni Enoch, matatapos po ang lahat. At hindi lang basta matatapos, mayroon pang reward. So, there is that completion of faith. Mga kapatid, our faith must be completed. Yan po ang lakad na gusto ng Lord sa atin. Tapusin natin. Naalala niyo yung sinabi ni Apostle Pablo? I have finished the course. Paul said in Philippians 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Until the day. Doon po ang katapusan. Don't give up. Continue serving the Lord, my dear brothers and sisters in Christ. Tapusin natin mga kapatid ang paglilingkod sa Diyos upang tumanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito mga kapatid sabi-sabi lang. Ito ay totoo sapagkat sinabi ito ng Biblia mga kapatid. So, how did Enoch's walk of faith end? Makikita po natin mga kapatid that in Genesis 5:24, sabi ng Bible, he was no more because God took him away. Hallelujah. And even Hebrews chapter 11 verse 5, we are told that he could not be found because God had taken him away. Hindi po natapos ito sa gusto niya. Natapos ito doon sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos. Ganun ang buhay po natin. Kaya nga hindi pwede nating pakialaman ang ating buhay eh. Di po ba? Hindi pwede natin ito mga kapatid kunin. Kasi pag-aari ito ng Diyos. So it was Enoch's walk of faith that made him secure in the presence of God. Talaga po mga kapatid, napakaganda na malaman nating lahat na sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Diyos, may time talaga na matatapos. Una, sa ngalan po ng kamatayan. Kaya napakahalaga po mga kapatid na habang nabubuhay tayo ay naglilingkod. Sapagkat sa anumang oras na tayo po mga kapatid ay bawian ng buhay, ay alam natin lahat na makakasama pa rin natin ang Panginoon. Pangalawa, yung pong pagdagit ng Panginoon na na-mention ni Paul sa Corinthians and even in Thessalonians. Na talagang ang Diyos bababa upang kunin tayo. Hallelujah. Ibig sabihin, may rapture na mangyayari. Rapture. Yung pagdagit ng Panginoon. Na kung ngayong gabing ito, ang Diyos ay bumalik at mapakinggan po natin mga kapatid ang tunog ng trompeta at sigaw ng mga anghel. Sabi ng Bible, tayo mga nabubuhay ay kukunin ng Diyos. Hallelujah. 1 Corinthians 15, 51 to 52 mga kapatid. Sabi ni Paul, listen, I tell you a mystery. A mystery mga kapatid. Ito daw mga kapatid ay hiwaga. We will not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat mamamatay. But we will all
be changed. May pagbabagong mangyayari. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, sabi dyan, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Napakaganda mga kapatid na sinabi ni Apostol Pablo ito. Sa isang kisap mata, kasabay ng huling paghihip ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, sabi ng Bible, ang mga patay, mga kapatid, ay muling bubuhayin. At di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Pastor, yan ba ang nangyari kay Enoch? Yes. Katulad ni Enoch, malinaw na sinasabi ng Biblia na talagang kinuha siya ng Diyos. Hindi sinabi ng Biblia ang namatay siya, tapos bumangon siya. Hindi ganun. Ang sinabi ng Bible, habang siya'y nabubuhay, kinuha siya ng Diyos. Kaya sa lahat ng nananatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kamatayan physical sa araw ng pagdagit ng Panginoon o rapture. Hallelujah. Kung sa oras na ito, sabi ko nga, tumunog ang trompeta ng Diyos, babaguhin po ang ating katawang panlupa na ito at papalitan ng katawang panlangit. At ang sabi ng Biblia, makakasama natin ang Panginoong Jesucristo doon sa buhay na walang hanggan. Pastor, nasa Biblia po yan? Nasa Biblia po ba yan? Yes. Open your Bible in the book of 1 Thessalonians 4:16 to 17. The Bible said, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. So yung mga namatay, bubuhayin ng Panginoon. Saan tayo, Pastor? 17. After that, we who are still alive, hallelujah, praise the Lord, and are left will be caught up together with them, kasama ng mga binuhay ng Panginoon. Saan daw? In the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Oh, what a wonderful blessing. Tapakan natin ng Panginoon. So, mayroong araw na binabanggit sa Biblia. Katulad ni Enoch, may araw na kinuha siya ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, at ang namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna, at pagkatapos tayo namang mga buhay at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon makakapiling natin siya magpakailan paman. Glory to the living God. So, mga kapatid, bakit si Enoch nakasama sa Heroes of Faith, sa Hall of Fame? Hallelujah. It's because Enoch walked with God. So Enoch's life is a powerful example of walking and sustaining our faith with God. Kaya mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos. Kasi si Enoch, tao rin namang katulad natin, di po ba? Kaya magpatuloy lamang tayo mga kapatid. And for my conclusion, again, Enoch walked with God. That is the greatest achievement for anyone, to live on this earth and be in fellowship with God. Yun ang gusto ng Lord. Again, in Philippians 1:6, the Bible said, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Mga kapatid, huwag po tayong maginawa sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat siya na nagpasimula ng ating pananampalataya, tatapusin niya ito hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay sumaatin pong lahat. Hallelujah. God bless us all. Hallelujah. Let's pray.
O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa gabi pong ito. Salamat po, O God, sa iyo, Panginoong, patuloy na paggabay sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa mga salitang nahayag, Panginoon, ay magsilbi, Panginoon, na aral at maipamuhay po namin hanggang sa iyong pagbabalik. Nawa patuloy namin maalala, O Diyos, ang pangalang Enoch, Panginoon, na naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Kinuha mo siya, Panginoon, dahil siya, O Diyos, ay espesyal sa iyong harapan. Kinuha mo siya, Panginoon, dahil siya, O Diyos, ay naging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, salamat po sa mga salita mo nagsasabi na hindi lahat mamamatay, Panginoon, kundi sa isang kisap mata, sa tunog ng trumpeta, sa sigaw ng mga arkanghel. Panginoon, kaming mga nabubuhay, kung bumalik ka, ay makakasama. Babaguhin mo, O Diyos, upang kami, O Diyos, ay mapasayo sa magpawalang ka. Lord, din sa gabi pong ito, dinadalangin po namin, O God, ang patuloy na comfort, O God, sa family nila Brother Chris and Sister Fe Gloria sa pagkamatay, Panginoon, ng mother ni Sister Fe. May your comfort and peace be to their family. Hallelujah. Panginoon, ikaw na po ang bahala, O Diyos, na patuloy na magbigay sa kanila na pusong tanggapin ang lahat ng bagay. Hallelujah, Lord. Dinadalangin namin ang tagumpay, O Diyos, ng aming convention 2024 na darating, Panginoon, sa November 29 and 30. Thank you, Lord, sa iyong pagpapalihan. Bless us at sa lahat ng nanood ngayon. Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo po kami ng sabay-sabay. Lord, to you alone, hallelujah, we give back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa muli, mga kapatid, patuloy nating suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Let's continue to share, like, follow everything posted on our FB page.